Kuminsan ang ulang sa mga pamilya, yung pagkilala sa Diyos, pananalangin, yung pagsunod sa aral. Kasi ang pang-ayos ng buhay natin, yung aral ng Diyos, mga salita ng Diyos, para sa pamilya, para sa ama, ina, anak, magkakapatid, yun ang pinakagiya, yung salita ng Diyos. Sa isang pamilya, pagkakulang kayo ng binding power ng faith, ng pananampalataya sa Diyos, pagsunod sa kanyang aral, maaaring lumitaw lahat ng problema. 9:12 ng Ecclesiastes. Basahin natin. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat, at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagka biglang nahuhulog sa kanila. Maaaring ang tatay mo biktima ng masamang kapanahunan kaya siya nakulong, ano? Hindi ko naman sinasabing may kasalanan siya, pero nangyayari kasi yan sa mundo eh. Kaya nga kailangan tayo makarating doon sa kaharian ng Diyos eh. Doon wala nang problema. Dito marami, may masama kasing demonyo at satanas sa mundo eh. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, kung paano yung isda nahuhuli sa lambat, walang kamalay-malay isda, langoy-langoy siya, pala lambat na yung napasok niya. Gayon din naman yung ibon, kakanta-kanta pa, no? Tapos biglang dadapo, hindi niya alam, bitag pala yun. At yan, maaaring mangyari yan sa lahat ng tao. 9:2 ng Ecclesiastes. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para-para sa lahat. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama, sa mabuti at sa malinis, at sa marumi, sa kaniyang naghahain at sa kaniyang hindi naghahain. Kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan, at ang sumusumpa gaya ng natatakot sa sumpa. May pangyayari sa matuwid, nangyayari sa masama. May pangyayari sa masama, nangyayari sa matuwid, sa mabuti, sa malinis, sa marumi, etc. Equally things come sa mga tao sa lupa. Kasi hindi naman talaga itong lupa ang inintensyon ng Diyos na maging permanent nating dwelling. Ang gusto ng Diyos, mamuhay tayo kasama niya dun sa kanyang kaharian. Kaya dito sa lupa, inihahanda tayo ng Diyos na maging mabubuti para makarating tayo dun sa buhay na ipinangako ng Diyos sa atin. Kaya kung nakakasalubong tayo rito ng mga problema, huwag ka lang mawawalan ng tiwala sa Diyos, kapatid. Marami na kaming nakitang ganyang kabutihan na pagka nagtitiwala ka sa Diyos, nagagawa ng Diyos ng paraan na malutas ang mga problema, maaaring mabuo uli kahit ang isang nasirang pamilya. Ang kulang lang, kapatid, pagkilala sa Diyos, pakikinig ng aral at pananalangin. Matuto kang tumawag sa Diyos, manalangin, hikayatin mo yung iyong mga kapwa sa pamilya mo na kumilala rin sa aral ng Diyos. Ang salvation, dalawang bagay. Una, ililigtas ka sa kasalanan, tapos mabubuhay ka sa pananampalataya, susunod ka sa aral. Pagdating ni Kristo, ililigtas ka niya sa galit na darating. Tandaan mo yon. Meron dalawang step yan. Mailigtas ka muna sa kasalanan, pagkatapos mailigtas ka sa galit na darating. Alin yung galit na darating? Yung araw ng paghuhukom ng Diyos. 1:18 ng Sifanias. Pakinggan mo. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ayon, maliwanag, kapatid, ano? Darating ang araw ng kapuotan ng Panginoon, the wrath of the Lord. Ang galit ng Diyos,
kailangan mo uli si Kristo ron. Pagdating ng galit ng Diyos na yon, ililigtas ka ni Kristo. Kung tuloy-tuloy kang susunod sa Kanya. Pero pag ikaw ay aatras, tatalikod ka, sa banal na utos, hindi ka magpapatuloy ng pagsunod, iiwanan ka ni Kristo, itatakwil ka niya. Itatakwil ka niya. Nasa Biblia po yung utang na loob, kapatid. Sa Kristiyano, kapatid, tayo po tumatanaw ng utang na loob. Pero kung tayo gumagawa ng mabuti, hindi po tayo nagpapatanaw ng utang na loob. Kasi, alam nyo, kung gagawa ka ng mabuti sa tunay na diwa ng Biblia, ang Diyos ang nagkakautang sa iyo eh. Pakinggan nyo sa isang talata ng Kawikaan. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kita nyo, ang naaawa, ang wika sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. So, kung halimbawa ginawan mo ng mabuti yung isang dukha, huwag mong asahang yung dukha ang magbayad sa'yo. In the first place, dukha yun, paano kanyang mababayaran? Pero may magbabayad po nun. Nagpapautang ka sa Panginoon. Kaya kami po sa aming paniniwala, kung gumawa man tayo ng mabuti, hindi natin dapat ipautang na loob dun sa taong ginawa natin ng mabuti, yung ginawa natin buti. Dahil ang ating expectation, Diyos ang gaganti sa ating ginawang kabutihan.